Happy Payday Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa based sa ating latest satellite animation. Sa may northern and central Luzon, dahil pa rin yan sa localized thunderstorms, usually nagtatagal po ito ng 1 hanggang 3 oras. Dito naman sa Metro Manila, pababa ng southern Luzon, Visayas and Mindanao, yung mga kasalukuyang pag-ulan ay dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, aasahan din yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon na maaaring magtagal lamang po hanggang mamayang hating gabi. At yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, down to Zamboanga Peninsula, may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan hanggang bukas ng madaling araw. Based naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataang anumang bagyo or low pressure area na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit patuloy yung monitoring natin sa mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito sa may West Philippine Sea at dito rin po sa may Philippine Sea east of our country. Base po sa pinakuling tropical cyclone threat potential forecast ng PAGASA, sa loob pa rin po ng 2 araw or over this weekend, posible pa rin ang hanggang 2 low pressure area na mabubuo sa paligid ng ating bansa. Yung una po, nasa may silangan po ng Luzon at ine-expect po natin nakikilos ito pahilaga. So maliit lamang yung tsansa na magla-landfall or tatawid ito dito sa kalupaan po ng Luzon. Hindi rin natin inaalis yung tsansa na mabubuo ito bilang isang tropical depression pero hindi rin po ito inaasahan na magtatagal habang nandito sa may northern portion of Philippine Sea. Samantalang yung ikalawang posibleng low pressure area, mabuo dito sa may West Philippine Sea, sa may west po ng Mimaropa. At inaasahang kikilos naman po pa northwest or palayo rin ng ating kalupaan. So wala rin inaasahang direct effect o hindi rin po inaasahang tatawid ng ating kalupaan at posible sa paglayo nito patungo dito sa may southern China and Vietnam ay hihilahin din po niya yung southwest monsoon or hanging habagat palayo ng ating kalupaan sa mga susunod na araw. Kaya naman bukas, araw ng Sabado, August 16, malaking bahagi pa rin po ng Luzon pero mababawasan na yung mga pag-ulan natin dito sa may bandang Visayas and Mindanao dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Bukas, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Dalawigan ng Aurora, down to Metro Manila, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa and Bicol Region. Asahan yung cloudy skies with some light to moderate with at times heavy rains po. Bukas po yan buong araw, magbaon ng payong kung kinakailangan at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Ang natitirang bahagi naman ng northern and central Luzon, aasahan pa rin po yung partly cloudy to cloudy skies in the morning pero pagsapit ng tanghali, magiging makulimlim na rin ang panahon sa malaking bahagi ng norte at aasahan din yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon muli hanggang gabi. So make sure na meron ding daladalang payong. For Metro Manila, ang temperatura, 25 to 31 degrees Celsius. Mainit naman po sa may Tugigaraw hanggang 34 degrees bago ang mga pag-ulan. Habang sa may Baguio City, malamig pa rin mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa Western Visayas, magpapatuloy pa rin po ang makulimlim na panahon at maulang panahon pagsapit ng late morning hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng southwest monsoon or habagat. Minsan malalakas po at maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya lagi pong tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, kung naging maulan itong nagdaang 2 araw, possible po na mag-improve yung weather conditions. Bukas ng umaga hanggang early afternoon, partly cloudy to cloudy skies at may chance muli ng mga pulo-pulo lamang na mga pag-ulan at mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Puerto Princesa at sa Cebu City hanggang 31 degrees pagsapit ng tanghali bukas. At sa malaking bahagi naman po ng Mindanao, mababawasan din po yung malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region na siyang naapektuhan po ng southwest monsoon. Possible by tomorrow, more ng mga localized thunderstorms na lamang ang may experience nila pagsapit po ng hapon hanggang gabi. So hindi lahat ng lugar magkakaroon ng mga pag-ulan. Generally, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan. Madalas ang sikat ng araw pagsapit ng tanghali. Kaya naman ibig sabihin, magiging mainit din po sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius at mas mainit pa sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan hanggang weekend, wala naman tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon dahil nga po humihina na yung habagat at nagkakaroon na tayo ng possible monsoon break by early next week.
Asahan po natin sa may extreme northern Luzon, moderate seas pa rin or nasa 1 hanggang 2.5 metrong taas ang mga pag-alon doon. Delikado pa rin for our small sea vessels sa ating mga kababayan na nangingisda habang natitirang baybayin po ng ating bansa. Aasahan nasa 0.5 hanggang 1 metro ang taas ang mga pag-alon sa malayong bahagi ng Pampang. At kapag mayroong mga thunderstorms, posible pa rin umabot sa hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon. Para naman po sa ating weather outlook sa susunod pa na 3 araw, simula po Sunday hanggang Tuesday, that's early next week po, we're seeing pa rin na mas kakaunti yung mga magiging pag-ulan natin dito sa Luzon. Pagsapit ng linggo, western section na lamang po ang pinakamataas ang tsansa ng ulan dahil pa rin sa paghina ng hanging habagat. So ito Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Palawan, makakaranas pa rin po ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms habang natitirang bahagi ng Luzon pagsapit ng linggo, fair weather conditions na at meron na lamang may kainitan pa rin na panahon, no? Pero meron pa rin mga localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Pagsapit ng Lunes, dyan na po magsisimula yung tinatawag natin na monsoon break o yung hindi pag-iral ng southwest monsoon sa ating bansa. Malaking bahagi ng Luzon, fair weather conditions, madalas magiging maaraw na sa umaga hanggang sa tanghali. Yun nga lang po, posible pa rin ng mas mainit na panahon sa Metro Manila hanggang 34 degrees Celsius at nandyan pa rin ang mga kaulapan sa hapon at mga saglit na ulan sa ilang lugar na lamang. Then pagsapit po ng Tuesday, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon at fair weather conditions in many areas of Luzon. Pero pagsapit sa may southern portion of Bicol region, itong Albay, Sorsogon, and Masbate, possible na magkaroon dyan ng epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, yung banggaan or convergence ng mga hangin galing po sa may northern and southern hemispheres. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya make sure na meron daladalang payong. Pagsapit naman po dito sa Visayas, pagsapit ng linggo, hindi na po nakakaapekto sa Visayas ang southwest monsoon. Maging dito rin po sa araw ng Lunes dahil nga po meron tayong monsoon break. Fair weather conditions, very ideal ang pamamasyal kung lalabas po ng bahay at yung pagsasampay muli ng ating mga damit, wala naman tayong magiging problema except na lamang sa mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi ng eastern and central Visayas ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. Dulot na rin yan nung nabanggit natin kanina na Intertropical Convergence Zone. Make sure na meron dalang payong kung lalabas ng bahay at laging tumutok sa ating mga advisories and even heavy rainfall warnings kung kinakailangan. At sa ating mga kababayan po sa may Mindanao, magpapatuloy din po ang fair weather conditions, madalas magiging maaraw, araw ng linggo at Lunes at aasahan pa rin yung mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan lalo na sa mga kabundukan, may kainitan pa rin lalo na sa mga mabababang lugar sa mga syudad at pagsapit muli ng Tuesday, that's August 19, malaking bahagi ng Mindanao magkakaroon din ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ, Caraga Region, Davao Region, portions of Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, down to Basilan and Tawi-Tawi, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At meron din po banda ng mga pagbaha at landslides. Ang ating sunset ay 6:80 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas pa rin ay 5:42 ng umaga. At para naman sa karagdagang impormasyon at warnings, bisitahin lamang po ang pinakabagong website ng Pag-asa, panahon.gov or gov.ph. Dito po natin makikita yung kasulukuyang mga warnings and advisories po ng Pag-asa by clicking yung bell icon na nandun po sa may right side. Makikita natin yung mga possible rainfall advisories, thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings. Kapag mayroong bagyo, possible din natin makita yung mga tropical cyclone wind signals. At pwede rin po tayong mag-scroll dito sa nakikita natin sa ibaba. No? For the next 48 hours or 2 araw, posible nating makita yung weather forecast sa inyong lugar. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Happy weekend po!